Mga kwento ni Felmo. Ako si Rodmar, panganay sa 3 magkakapatid. Naninirahan ako dito sa may Samar. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng kapatid kong si Leo. Nangyari ito taong 1999. Nang mga panahong yun, Sir Seth, ay ako na ang naging haligi ng pamilya namin. Pumanaw na kasi ang aking ama, 5 taon na ang nakalipas. Katuwang ko naman sa pagtatrabaho ang bunsong kapatid kong si Leo. Samantalang ang ikalawang kapatid ko namang si Rebecca ay siyang kasama ng aming ina at tumutulong sa gawaing bahay. Nasa 16 na taong gulang pa lamang noon si Leo. Tahimik, masipag at hindi marunong manakit ng damdamin ng kahit na sino. Sa aming magkakapatid nga ay siya ang ayaw na ayaw makakita ng may nag-aaway o nakakarinig ng taong nagmumura. Kapag akong minsan ay hindi maiwasang nagkakasagutan kaming dalawa ni Rebecca o may hindi pagkakaintindihan, pumapagitna kagad si Leo at sinasaway kami't pinagsabihang huwag mag-away. Dahil ano't ano man na mangyari ay magkapatid kaming 3. At isa pa ay matanda na kami. Bilib ako sa bunso. Gawa ng daig niya pa ang matanda kong mag-isip nun. Kaya naman labis talaga ang gulat at takot ko nung mapansin kong parang unti-unting nagbago ang kanyang kalagayan. Nagsimulang napansin ko ang ganong kalagayan ng kapatid ko 1 linggo matapos ang pista sa baryo namin. Nung una ay inuubo si Leo na akala ko'y karaniwan lamang. Pero lumipas ang 1 araw matapos niyang ubuhin. Nilagnat naman ito. Pero hindi din namin gaanong inintindi dahil sa nataong uso ang trangkaso noon. Pinainom lamang siya ni nanay ng gamot para sa lagnat at pinagpahinga. Pero sa ika-4 na araw, napansin kong mayat-maya na ang pagsusuka ng kapatid ko kahit wala namang laman ng sikmura niya. Namumutla na din ang mukha nito. Nanginginig ang katawan. Kahit katirikan naman ng araw. Napansin ko din palagi na lamang itong tulala. At kung kakausapin ko naman ay tatango lamang ito pero wala sa akin ang atensyon niya. Bunso, may masakit ba sa'yo? Magsabi ka lang ha kung ano yung nararamdaman mo. May nahong wika ko sa kanya. Isang hapon, kakauwi ko lamang galing sa trabaho. Kuya, parang may gumagapang sa loob ng tiyan ko. Pero hindi ko alam kung ano. Nang tingnan ko ang mukha niya, nakakunot ang kanyang noo na para bang may matinding kirot siyang iniinda sa katawan. Nung tanungin ko ito kung saan banda ang masakit sa kanya, hindi niya yun masabi ng maliwanag. Pero ang bigat-bigat umano ng pakiramdam niya na parang may malamig na bagay ang palaging dumadampi sa batok niya. Tuwing ika-3:00 ng hapon na sinasabayan ng pagsakit ng tiyan niya na para bang may insektong nangangagat. Nagsuwestyon na ako sa aking inang dalhin na namin si Leo sa bayan para mapatingnan sa klinika. Baka kasi mamaya ay may nakain siya o kaya may nainom siyang marumi nang hindi napapansin. Kaya't mas mainam nang patingnan namin siya sa pagamutan. Ayun nga rin ang plano ko, anak. Kanina ko pa hinihintay ang tiyong mong pumunta dito sa bahay. Ang sabi niya magdadala siya ng masasakyan natin papunta sa bayan para hindi na mahirapan sa biyahe itong si Bunso. Ganun po ba? Saglit lang. Pupuntahan ko lang si Tiyo Baka nakalimutan niya Anong oras na rin kasi? Saad ko at nagbadali ng lumabas at pinuntahan ang bahay ng tiyuhin ko. Kaya pala hindi nakabalik sa bahay namin ng tiyuhin ko noon. Bigla daw sumama ang pakiramdam niya pag-uwi niya galing sa bahay namin.
Humingi siya ng tawad dahil hindi siya nakabalik sa bahay at hindi niya nasamahan si nanay na pumunta sa bayan. Ayos lang po yun, Tiyong. Kung pwede sanang hiramin ko na lang yung motor nyo. Ako na lang sasama kay nanay sa bayan. Sige. Sandali lang at ipapakuha ko yung susi ng motor, ha. Sa pagdaan ng mga araw ay napansin kong parang mas lalo lamang lumalala ang sakit ng kapatid ko. Matapos namin siyang dalhin sa paggamutan nung nagdaang araw, binigyan lamang siya ng gamot na iinumin para sa pananakit ng katawan. Oobserbahan pa daw kasi ang kalagayan niya dahil hindi matukoy-tukoy ng mga doktor kung ano ang sanhi ng pagkakasakit ni Leo. Isang gabi, nagulantang kaming lahat nang bigla na lamang bumagsak sa sahig ang kapatid ko. Nagsisisigaw at nagpapapagpag sa buong katawan nito na parabang ay itinataboy na insektong hindi namin nakikita. Sigaw siya ng sigaw at tinatawag ang pangalan ko. Nagmamadaling nilapitan ko si Leo na patuloy pa ring ikinakawag-kawag ang kamay. Bunso, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Nakita kong takot na takot ito habang sinasabi niyang maraming maliliit na ulapihan ang gumagapang sa sahig at umaakyat sa katawan niya. Wala akong nakikita, Sir Seth. Sinabi ko na lamang sa kanya na baka guni-guni niya lang ang mga nakita niya at hindi totoo. Sunod-sunod na umiling-iling ang kapatid ko't iginigiit niyang may mga nakikita talaga siyang insekto. Itinuturo niya pa kung nasaan ang mga alupihang sinasabi niya. Bunso, kumalma ka muna. Imahinasyon mo lang yun. Walang alapihan o anuman yung insektong sinasabi mo. Ang mabuti pa, halika, samahan na kita sa loob ng kwarto para makapagpahinga ka na. Habang inaalalayan ko nga siya papasok sa silid nun, ay hindi maiwasang mapailing gawa ng napakainit ng katawan niya. Para siyang uling na unti-unting nagbabaga. Sa bawat takbang na ginawa niya, ay ramdam kong nangangatog ang mga tuhod niya nun. At parang pinipilit niya lang ang sariling maglakad. Bumagal na rin siya sa pagkain. Kung kaya naman ay halos nabawasan na siya ng 10 kilo sa loob namang ng ilang araw na pagkakasakit. Ikaw ba naman, Sir Seth? Ayaw mo nang kumain. Walang tigil ka pa sa pagsusuka tuwing sumasapit ang takip silim. Kahit nga anong pilit kong pakainin siya, ayaw niya talaga. Titikim lamang siya ng mag-isa o 2 kutsarang pagkain. Pagkatapos ay umaayaw na ito at aakman ng masusuka. Sa pagdaan nga ng mga araw ay nagsimula na rin siyang magsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kung pagmamasdan mo nga siyang mag-isa, mula labas ng kwarto ay parang baliw na nagsasalitang mag-isa na parang may kinakausap kahit wala naman siyang kasama. Kuya, ang itim ng mata niya, ang haba ng mga kuko, ang sakit, pinaparusahan niya ako, kuya. Paulit-ulit niyang sinasambit. Sinong siya, bunso? May nananakit ba sa'yo dito habang nasa trabaho ako, ha? Umiling-iling siya at ipinaliwanag ang nilalang na sinasabi niya noon. Nasa labas ng bintana umano namin palagi ang matandang babae. Mahaba ang buhok na purong puti na at nakadungaw habang nakatingin sa kanya ng nakakatakot. Paulit-ulit din siya nitong sinisitsitan at para bang pinapalapit noon. Sobrang itim umano na mga mata. Kulubot ang muka. Halos na aagnas na yon. Ang mga kuko naman ito ay parang kuko ng mga ibon sa sobrang tulis. Minsan ay umaakto pa raw yung gagapang papasok sa bitana kaya't grabe ang takot na nararamdaman niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay humiling sa akin si Leo na kung pwede ay samahan ko siya pagpatak ng 6:00 ng hapon. Palagi daw kasi nagpapakita tuwing 6:00 na ang matandang sinasabi niya. Tumango ako
Nangako sa kanyang sisikapin kong makauwi galing sa trabaho. Bago pa man mag-alas 5. Para bago pa man mag-alas 6 ng hapon ay kasama niya na ako noon. Maraming salamat kuya. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Takot na ako. Naiirapan na ako sa sitwasyon ko. Ayoko namang dumaing kay nanay. Ayoko nakikita niyang namumroblema ng dahil sa kalagayan ko. Malungkot na wika ng kapatid ko noon. Huwag ka mag-alala bunso. Mag-iisip ako ng paraan para makahanap tayo ng magaling na doktor. Gagaling ka din, basta magtiwala ka lang at manalangin palagi. Nang makapagpahinga na ang kapatid ko, Sir Seth, ay inisip ko ng maigi kung bakit nga ba naranasan niya ang ganong klase. Na bakit sa dinami-raming tao ay sa kanya pa tumama ang isang karamdamang hindi matukoy-tukoy ng mga doktor. Hanggang sa naisip ko na baka hindi na ito basta sakit lang. Baka may ibang dahilan. Maya-maya pa ay bigla kong naalala si Eduardo. Si Eduardo ang pinsan namin. Lasinggero, basagulero. Simula nang makitira siya sa amin at 2 buwan na ang nakalipas ay hindi na kami pinatahimik sa problema. Lagi na lamang itong may kaaway. Palaging gulo na lamang ang dala sa bahay. May isang insidente pa nga kung saan muntik na siyang masaksak ng isang lalaki sa kabilang baryo dahil lamang sa simpleng banggaan sa kalsada habang lasing ito. Sa katarat-naduhan nga ng pinsan ko yon, sinuntok niya ang matanda para makaganti ko no. Dahil aanga-anga ang matanda't binangga siya. Huwag naman sana. Sambit ko sa isipan matapos mag-isip ng hindi maganda tungkol sa pinsan ko. Minsan na kasing may nakapagsabi sa aking may lahing mambabarang ang kaanak ng matandang si Mang Densyo. Ang matandang sinapak ni Eduardo. Nung minsang malasing siya at nasagi siya na matanda. Kinabukasan habang naglalakad ako pauwi sa bahay, nagulat ako nang biglang may humarang sa daanan ko. Nang tingnan ko kung sino ang humarang ay kumunot ng noo ko nang makita ko si Mang Densyo. Nagulat pa ako ng bahagya. Gawa ng taga-kabilang baryo ang matanda. Papanong nakarating siya sa baryo namin? Seryoso ang mukha niyang tinititigan ako noon. Pinsan mo si Eduardo, di ba? Oo, bakit to Mang Densyo? May ginawa na naman bang kasalanan yung pinsan ko sa inyo? Hindi sinagot ni Mang Densyo ang tanong ko. Sa balip ay binalaan niya ako tungkol kay Eduardo. Rodmar ang pangalan mo, tama ba? Seryoso niyang tanong. Tumago naman ako bilang tugon. Rodmar, ayusin mo yung pinsan mo. Baka mapasama pa yan. Hindi lahat ng tao ay palalampasin ang kalokohang ginagawa niya. Sabihin mo sa kanyang may kalalagyan din siya sa kambugang ginawa niya. Hindi ako makasagot sa sinabi ng matanda. Sinundan ko na lamang ito ng tingin habang naglalakad na palabas ng baryo. Napipilitan lang talaga kaming patirahin si Eduardo dahil pamangkin siya ni nanay. At naawa sa kanyang aking ina. Gawa nang wala na siyang ibang kamag-anak na malalapitan pa kundi kami lang. Habang naglalakad ako pa uwi nun, ay hindi maalis-alis sa isipan ko ang sinabi ng matanda. Ewan ko pero kinutuban ako ng hindi maganda. Para kasing may laman ang mga sinasabi ni Mang Densyo. 2 araw pang lumipas. Parang bangkay na talaga si Leo. Nangingitim na ang ilalim ng kanyang mga mata at halos hindi na nakakagalaw. Dumating na sa punto na para bang nag-aagaw buhay ito. At wala nang makuhang paliwanag ang mga doktor na sumuri sa kanya noon. Halos pabalik-balik na kami at lahat ng ipon ko ay nagalaw na. Pero wala pa rin nangyayari. Ano ba ang nangyayari? Bakit hindi man lang gumaling-galing ang kapatid ninyo? Maluwalo ang sambit ng aking ina. Hindi ko din alam, Nay. Halos lahat na nang ipinayo ng mga doktor sinunod naman natin, di ba? Pero wala. Nakailang beses na tayong nagpabalik-balik sa ospital.
Alam nyo, may duda ako sa mga nangyayari dito Baka naman hindi gumaling-galing yan dahil hindi naman talaga doktor ang makapagpapagaling sa kanya. Sabat ng tiyuhin ko. Anong ibig sabihin mo, tiyong? Sinabi ni Tiyo Manuel na baka albularyo ang kailangan naming lapitan at hindi doktor. Mukhang nagsasayang lamang daw kami ng pera at oras noon tuwing pumupunta-punta sa ospital. Wala namang mangyayari kung susubukan ninyong patingan sa albularyo si Leo Suwestyon niya. Saglit na nagkatinginan kami ni nanay bago siya nagsalita nun. Tinanong niya si Tiyo Manuel kung may kakilala ba itong manggagamot o albularyo. Humiling si Tiyo Manuel pero ang sabi niya, maghahanap siya ng albularyo sa lalong madaling panahon. Nang araw ngang matapos naming napagkasundo ang patingnan sa albularyo ang kapatid ko, ay naghanap-hanap na kaagad ang tiyuhin ko. May motor naman siya kaya't hindi siya mahihirapang maghagilap. Mga bandang 5:00 ng hapon ay dumating na ito sa bahay at may kasama ng matandang babae. Ipinakilala niya sa amin ang matandang tambalan. Nagngangalan itong Aling Doray. Nasa 3 baryo na panahagilap ang matanda dahil halos lahat ng mga manggagamot at albularyong napuntahan niya. Puro abala ang mga ito dahil maraming mga taong may sakit ang nagdagsaan. Aling Doray, kung ano man ang alam niyong paraan, tulungan niyo po kaming magamot yung kapatid ko Hindi na po kasi namin alam yung gagawin. Pagmamakaawang sabi ko sa matanda nun. Tiningnan niya ang pintuan ng silid kung saan naroroon ang kapatid ko. Kahit hindi pa man namin nasabi kung nasaan si Leo, nagulat ako nang maglakad ng matanda papunta sa silid ng kapatid ko nun. Bago niya binuksan ang pintuan, nakita kong bumuka-buka ang bibig niya at nagbanggit ng mga orasyon. Sabay inihip sa pintuan. Binarang ito, marinyang sabi ng malapitan ng kapatid ko noon. Napanganga naman kami ng aking ina dahil sa papaanong nalaman ni Aling Doray na si Leo ang papatingnan namin sa kanya. Wala pa nga kaming binanggit sa kanya tungkol sa kapatid ko. Pero ang mas nagpagulat sa akin ay noong sabihin ni Aling Doray na binarang si Leo. Tama, binarang yung kapatid ko. Oo, pero hindi siya ang dapat tamaan. Napatingin ako sa matanda't naguguluhan. Anong binarang? Anong hindi dapat ang kapatid ko ang tamaan? Aling Doray, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi sumagot ang matanda. Kumuha ito ng isang pulang kandila at sinindihan. Habang tumutulo ang kandila sa isang palangganitang may lamang tubig na hiningi niya kay nanay, nagdasal ito sa wikang hindi ko maintindihan. Habang pinagmamasdan ko ang ginagawa niya, ay mas lalo akong kinilabutan nang makita kong kusang dumidikit na mga patak ng kandila sa tubig at unti-unti yung naging hugis muka. Tumingin ako kay Aling Doray. Nang magsalita siya at ayon nga sa kanya, ang pakay talaga ng mambabarang ay ang taong may bisyo at may kagaspangan ng pag-uugali. Matindi ang galit ng taong nagpabarang at sa palagay niya ay hindi yun makukuha sa isang simpleng pakiusap lang. Tumingin si Aling Doray sa aking ina bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ang ginamit na bagay ng mambabarang ay hindi pagmamay-ari ng taong dapat talagang barangin. Nagkamali ng binarang ang taong yon. Napapalatak pang wika ni Aling Doray habang sunod-sunod na umiiling-iling. Nakailang beses akong kumurap-kurap bago tinanong si Aling Doray kung anong gamit ang tinutukoy niya at anong koneksyon nito sa kapatid ko. Tinitigan ako nito ng makahulugan.
Sinabing malakas umano ang kutob niyang damit ng kapatid ko ang naibigay nung taong nagpapabarang doon sa mambabarang. Nagtanong si Aling Doray kung sino sa mga kapatid ko o sa pamilyang nakatira sa iisang bubong ang may magaspang na pag-uugali, maliban sa bunsong kapatid ko na mabait. Malakas ang pakiramdam niya na hindi masama ang kapatid ko na yon. Doon na, biglang sumagi sa isipan ko si Eduardo. Siya lang naman ang may magaspang na pag-uugaling nakatira sa bahay namin. Kilala ko ang ugali ng taong yon. Napakabasa-gulero at walang ibang ginawa kundi ang makipag-inuman at makipagbasagan na muka kapag nalalasing na. Si Eduardo po, Aling Doray. Nasaan ang sinasabi mong tao? Kaano-ano mo siya? Pinsan ko po pero wala siya dito. Kagabi pa ito hindi umuwi at mukhang nasa barkada na naman yung taong yon. Aling Doray, ano na pong gagawin namin? May alam mo ba kayo kung paano siya maliligtas? Oo, may alam ako. Pero kailangan kong makita ang taong nagpabarang o makuha ang pangalan ng taong nagpagawa nito. Kailangan ko siyang makausap at malinawan kung bakit niya ipinabarang ang pinsan mo. Dagdag pang wika nito. Minsan na daw siyang nagkamali. Napatay niya ang taong nagpabarang noon pero ang totoo, kaya pinabarang noon ang pasyenteng ginagamot niya dahil paulit-ulit yung hinalay. Sa labis na galit ay lumapit yun sa isang mambabarang at humingi ng tulong. Ayoko nang magkamali uli, kaya gusto ko makausap muna ang taong nagpabarang. Marahil ay may matinding dahilan siya kung bakit niya ginawa yon. Napatitig ako kay Aling Doray habang nanginginig ang kamao ko. Naikuyom ko yon at alam ko na ang susunod kong hakbang na gagawin. Malakas ang kutob ko, kaya hahanapin ko si Mang Dencio at kakausapin. Sinabi ko sa matandang pupuntahan ko lamang si Mang Dencio dahil sa hinala kong siya ang nagpabarang at kung sakali man ay makikiusap ako sa matandang yon. Nagwika ako kay Aling Doray na kung pwede sana'y siya na muna ang bahala sa kapatid ko habang wala ako noon. Tumango naman ang matanda at sinabing huwag akong mag-alala dahil nilalapatan niya na ng paunang orasyong pangkalas sa barang sa katawan ng kapatid ko. Meron na rin siyang proteksyong inilagay para sa ganoon ay hindi na ito magalaw pa ng mambabarang na yon. Ayon pa sa matanda, bago siya gagawa ng aksyon, kailangang makausap niya muna ang taong nagpabarang. Dalhin ko daw ito sa harapan niya para walang sisihan sa huli. Hindi ko na pinatagal pa. Pinuntahan ko kaagad sa karatig baryo kung saan nakatira ang matanda. Malapit nang magdilim nang umalis ako sa bahay. Bit-bit ang kaba at pag-asa na baka ito na ang sagot para mailigtas ang kapatid ko noon. Alam kong maling-mali si Eduardo sa ginawa niyang pananakit doon sa matanda pero mali din naman ang ginawa ni Mang Dencio na gumante. Higit sa lahat, nagkamali pa ito ng taong pinabarang. Makaraan ng mahabang minutong lakaran ay narating ko na ang bahay ng matanda. Marahan akong kumatok sa pintuan habang panakanakang iginagala ko ang paningin sa paligid noon. Sobrang tahimik kasi at para bang walang katao-tao. Pero makaraan ng ilang beses na pagkatoko sa pintuan, bumukas yun at iniluwa mula sa pintuan ang isang matandang babae. Magalang na tinanong ko ang matanda kung nasaan si Mang Dencio. Hanggat maaari kasi ay ayoko ng gulo nun. Batid ko kasing hindi mariresolba ng mali ang isa pang mali kung sakali mang pairalin ko ang init ng ulo. Sa totoo lang, nanggigigil na ang kalamnan kong sapakin si Mang Dencio oras na makita ito. Habang iniisip ko kasi ang naging kalagayan ng kapatid ko at paano ito naghirap. Gustong gusto kong manapak ng tao para
mailabas ang galit na nararamdaman ko noon. Pero pinilit kong kontrolin ang sariling galit. Sa halip ay nakailang beses akong humugot na malalim na hininga para kumalma. "Nandyan po ba si Mang Densyo?" Sumagot naman ito at nagwikang nasa likod na ng bahay ang asawa niya at nagpapakain ng mga alaga nitong manok. "Teka, sino ka ba at bakit mo hinahanap yung mister ko?" Nag-alangan pa akong sagutin ang tanong ng matanda. Nakita ko kasi siyang seryosong nakatingin. Nakailang beses pa akong lumunok ng laway bago sumagot. "Kaibigan lang po, may kailangan lang akong itanong sa kanya." Tumango ang matanda bago itinuro sa akin ang daan papunta sa likuran. Pagdating ko doon ay nakita ko kaagad si Mang Densyo. Nakita niya rin ako. Magalang na binati kong matanda nang makalapit na ako sa kanya. Tumango ito bilang tugon. "Anong atin?" Huminga ako ng malalim bago tinanong ang matanda kung siya ba ang nagpabarang sa pinsan ko. "Anong pinagsasabi mo?" Hindi ko alam kung nagmamaang-maangan lamang ba ito pero noong banggitin ko sa kanyang hindi ang pinsan ko ang tinamaan ng barang kundi ang kapatid ko, tumitig sa akin ng seryoso si Mang Densyo. Tinigilan ng ginagawang pagpapakain. "Ang sabi ng manggagamot, nagkamali ng binarang yung mambabarang. Imbis na yung pinsan ko yung barangin, sa kapatid ko po tumama, hindi sa pinsan ko, Mang Densyo. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin." Tumahimik si Mang Densyo na para bang nag-iisip ng malalim. Maya't maya din ang ginagawa niyang pagbuntong hininga. Pero nagulat ako at mabilis na napalingon nang marinig ko ang boses ng asawa nito na nagsasalita mula sa likuran ko. Ako ang nagpabarang doon sa pinsan mo. Napakawalang hiya ng taong yon. Hindi porket matanda na ang binubugbog niya ay wala nang kakayang gumante. Pagdusahan niya ang ginawa niyang pananakit sa asawa ko." "Kayo ho?" Sambit ko. Tinanong siya kung paano siya nakakuha ng gamit ni Eduardo para ibigay doon sa mambabarang. Walang kagatol-gatol na sinabi ni Manang Rosa, ang asawa ni Mang Densyo, na nakuha niya ang damit na binigay doon sa mambabarang nung minsang sinundan niya si Eduardo. Isang hapong nakipag-inuman ito sa mga kaibigan. Nakita niyang may daladalang damit ang pinsan ko. Yun ang kinuha niya nang makahanap siya ng pagkakataon. "Manang Rosa, yung damit na kinuha niyo at binigay niyo dun sa mambabarang, damit po yun ng kapatid ko. Siya po yung nagdudusa ng barang na hindi naman dapat para sa kanya. Nagkamali ka ng pinabarang, Manang." Saglit na natigilan ng matanda matapos niyang marinig ang sinabi ko. Tila ba hindi ito makapaniwala. Hindi ang pinsan kong mayabang ang nagdurusa sa barang na pinagawa niya. "Kung ayaw niyo pong maniwala, sumama po kayo sa akin sa bahay para makita niyo yung kalagayan niya." Kaagad na tumutol si Mang Densyo sa sinabi ko. Baka daw kung ano ang gawin namin kay Manang Rosa kapag naroroon na ito sa teritoryo namin. Humiling ako't nangako kay Mang Densyo at nagwikang walang mangyaring masama sa kanila. Gusto ko lang ipakita kung ano na ang naging kalagayan ng kapatid ko. Maraming bagay pa akong sinabi sa kanila. Makumbinsi lamang sila sa pagpunta sa bahay. Pero syempre, hindi ko binanggit na naroroon ang manggagamot sa bahay namin at hinihintay sila noon. Sa awa ng Panginoon ay nakumbinsi ko naman si Mang Densyo. Matapos nga namin makapag-usap, sumama na sila sa akin pabalik sa bahay. Nagulat pa sila nang makarating ng bahay noon dahil hinihintay sila ng manggagamot. Pero sinigurado ko namang walang mangyari sa kanilang masama gaya ng pinangako ko. Saglit na nag-usap ang manggagamot at ang mag-asawa. Doon nga'y nalaman ng manggagamot kung ano ang pinakapunto at bakit nagawang ipabarang ni Manang Rosa ang pinsan ko na yon. Ganito na lang.
Pakiusapan mo ang kaibigan mong alisin niya ang barang sa katawan ng batang ito. Ipinapangako ko sa inyong walang mangyayaring masama dun sa mambabarang. Tumango si Manang Rosa at nangakong pupunta nila mag-asawa ang nilapitan ni Manang Rosa na mambabarang. Papakiusapan nilang alisin ang barang nun dahil nagkamali siya ng taong pinabarang. Bago umalis sa mag-asawa ay walang tigil sa paghingi ng kapatawaran ng matandang si Manang Rosa. Sobra-sobrang pagsisisi ang naramdaman niya dahil hindi niya raw alam na nagkamali pala siya ng taong pinabarang nun. Nangako din sila mag-asawang babalik sa kinabukasan. Pero pag alis daw nila sa bahay, pupuntahan daw kaagad nila mambabarang para maputol ng paghihirap na naranasan ng kapatid ko nun. Kahit na mali ang ginawa ng mag-asawa, nanaig ang galit na nararamdaman ko sa pinsan kong basagulero. Siya na nga ang pinatira sa bahay. Siya pa ay nagdala ng kamalasan at kapahamakan sa kapatid ko. Magalit man tayo pero alam naman nating parehong kaya lang gumanti ang mag-asawang yon dahil naratay ng ilang araw sa ospital para itong si Densyo dahil sa kagagawa ng taong pinatuloy ninyo. Minsan talaga walang naidudulot na magandang pagtulong sa kapwa eh. May mga tao kasing hindi marunong magpahalaga. Sambit ni Tio Manuel at pinayuhan akong kumalma at mag-isip ng maayos noon. Nang gabing yun ay inumpisahan ng ginamot ni Aling Doray ang kapatid ko. May mga halamang dahon siyang pinaglalalagay sa mga sugat ni Leo at pinausukan niya rito ng kamangyan. May hinalong mga halamang tuyong dahong dinurog. Napansin kong sa bawat pag-uurasyong ginagawa ng matanda ay napapaungot ang kapatid ko na para bang nasasaktan. Binalaan naman kami ni Aling Doray na wag lapitan si Leo dahil napuputol ang mga ritual at orasyong gagawin niya. Para hindi namin makita ang paghihirap ng bunso kong kapatid ay dinala na lamang kami ni Tio Manuel sa labas ng bahay sa balkonahe. Doon na lamang daw muna kami, magkakape habang hinihintay kung kailan matapos ang ginagawang gamutan. Magtiwala lang kayo, magaling na manggagamot yan si Aling Doray. Sa pagkakaalam ko ay may dugong babaylan yan kaya alam kong kayang-kaya niyang gamutin si Leo. Wika ni Tio Manuel sa amin nang mapansin niyang hindi kami mapalagay at panay ang pagsilip namin sa bintana. Tiyong, paano mo pala nakilala si Aling Doray? Tanong ko sa kanya. Yung kakilala ko sa sabungan, siya yung nagsabi sa akin tungkol sa Aling Doray. Nalaman niya kasing naghanap ako ng manggagamot para sa pamangkin ko eh. Kaya yun, sinamahan niya akong pumunta sa bahay ng matanda. Nagpasalamat ako sa kanya. Dahil kahit wala na si tatay ay naririyan pa rin siya at hindi niya kami pinapabayaan. Oras na nagkaroon kami ng problema. Pagak nang natawa siya at sinabing para saan pat naging kapatid niya umano ang aming ama kung hindi niya kami tutulungan. Alam naman daw namin na ipinangako niya kay tatay noon bago ito namatay na tutulungan niya kami sa abot ng kanyang makakaya. Matapos sa mahabang gamutan ay napagtagumpayan ni Aling Doray na maalis ang barang sa katawan ng kapatid ko. At noong lapitan ko si Leo, ay medyo nakakilos na ito at nakapagsalita na rin. Mapait ang ngiti niyang nakiusap na wag ko na lang daw awayin ang pinsan namin. Ayaw niya ng gulo kaya kung maaari ay kausapin ko na lamang ng mahinahon. Ano pa naman yung bunso? Kamuntik-muntikan ka na nga. Nasa kabilang hukay na yung paa mo nito mga nagdaan. Si Eduardo pa rin yung iniisip mo. Ang mokong na yun. Hinawakan ni Leo ang kamay ko. Muling nakiusap. Huminga ako ng malalim bago tumango. Kilala niya kasi ang ugali ko, Sir Seth. Kapag may kagalit ako o kinaiinisan, hindi talaga ako mapipirme hanggat hindi ko mailabas sa taong yun ang galit at inis na nararamdaman ko. Sa isip-isip ko nga pasalamat lang talagang pinsan kong yun dahil hindi siya nagpapakita sa bahay. Nagngingit-ngit pa naman ako sa galit magmula nang malaman kong siya ang dahilan kung bakit nagdusa itong kapatid ko. Naisip ko na palalayasin ko na lamang ito sa bahay. Dahil kung hindi baka ibang problema na naman ang dadalhin niya.
Sa ikalawang gabi nga matapos gamutin ang kapatid ko, sa wakas ay nagpakita na rin ang magaling kong pinsan. Sa bungad pa lamang ng bakuran ay mabilis ko na itong sinalubong at sinapak. Sinigurado kong hindi maririnig at malalaman ng kapatid kong ginawa ko sa kanya. Bahagya pa itong napaatras at nasapo ang bibig kung nasaan siya tinamaan ng kamao. Nung lapitan ko ito uli ay mabilis ko siyang ibinalyas sa pader na yari sa kawayan. Kinuwelyuhan sa may pinagmumura ng mariin. "Anong problema mo?" Halos pabulyaw niyang tanong. Gigil na gigil ko siyang pinagmumurat. Sinabi sa kanya ang nangyari sa kapatid ko noon. Sinabihan ko pa siyang sana siya na lamang ang nabarang para magtinunay ito. At malaman niyang hindi lahat ng tao ay nadadaan niya sa kampugan. "Alam mo, dapat nakinig na lang ako sa sinabi ng kapatid ni nanay. Problema lang yung idudulot mo dito sa pamilya ko. Walang hiya ka. Kamunti ka nang mamatay yung kapatid ko dahil sa kagagawan mo eh." Gustong gusto ko nang sakalin si Eduardo ng mga sandaling yon. Kung hindi lang dumating si Tio Manuel at inawat ako't bumulong ito. At nagwikang itigil ko ng ginagawa. At baka malaman ni Leo ang nangyari. Wag na lang daw naming dagdagan ang alalahanin ng kapatid ko dahil nagpapagaling pa lamang yon. "Lumayas ka dito sa bahay. Lumayas ka bago pa man magdilim yung paningin ko." Sabay bitaw sa damit ni Eduardo. Nakita kong lumungkot ang mukha niya na para bang binagsakan ng malaking problema. Pero wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga lamang sa akin ay umalis ito sa bahay. Dahil baka sa susunod ay mas malala pang dadalhin niyang problema. Sa mahinahong boses ay humingi ng tawad si Eduardo. Hindi daw niya sinasadya na may mangyari sa pamilyang tinutuluyan niya. Paglapit ng aking ina ay lumuhod si Eduardo at umiiyak na humingi ng tawag nun. Hindi naman umimik ang aking ina at ipinaramdam niya ritong galit pa rin siya sa ginawang problema nito. Pinayuhan naman ni Tio Manuel si Eduardo na umalis na lamang sa bahay. Na bumisita na lamang kapag humupa na ang galit ko at ang aking ina. Sa ngayon ay intindihin na rin muna umano ni Eduardo ang kalagayan namin. Gawa ng kamuntikan na akong mawalan ng kapatid noon. Dahil sa isang malaking pagkakamali. Umalis na nga ng tuluyan sa bahay namin ang pinsan ko. Pero bago yon, humingi ulit ito ng tawad at talagang ipinaramdam niyang pinagsisisihan niya mga nangyari. Paglipas ng mga araw, nabalitaan ko mula kay Mang Densyo na namatay na ang mambabarang. Sobrang lakas daw na manggagamot na nilapitan namin noon. Dahil naibalik nito sa mambabarang ng walang kahirap-hirap ang lahat ng itinanim na barang sa mismong kapatid ko na yon. Halos linggo-linggo ding pumupunta sa bahay namin na mag-asawa. Nagdadala ng kung ano-anong pagkain. Minsan ay nagdala pa sila ng kinatay na manok at gulay na mula sa pananim ni Manang Rosa. Tuwing pumupunta din sila, ay paulit-ulit na humihingi sila ng kapatawaran. Napatawad naman namin sila. Pero ang pinsan kong si Eduardo, mula nang umalis sa bahay, ni minsan ay hindi pa nagpapakita o humingi man lamang ng tawad mismo sa kapatid ko. Sa mabait kong kapatid na si Leo.